Hindi lang mga aso ang nawawala. Mga tao na ang nawawala. Hindi niyo ba napapansin? Ang mga sangkap na niluluto niya ay may gayuman ng aswang para makontrol niya ang sino mang makakakain nito. Huwag mong susugurin o aawain si Vena. Kung ayaw mong hiwalayan kita, oo, gagawin ko kung patuloy mong sisiraan siya. Nay, ang mga buto, ang dugo, hindi po karne ng baboy ang niluluto niya. Hindi po hayop. Hindi po hayop ang mga sangkap niya. Mabubuntis na ako. Magsisilang na ako ng mga magiging kampo namin. Mga gwapo at magagandang aswang na katulad ko. Kaya akin na ang asawa mo. Akin na siya! Sa mga tindahan na iyong nadadaanan, sa mga lutong ulam na inyong natitikman, napansin mo na ba kung saan nanggagaling ang mga sangkap? Napag-isipan mo ba kung bakit hindi ka makapaghintay na muling matikman ang luto? Magandang araw po sa inyong lahat. Pakinggan nyo ang isang kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Kaya humanda na kayo. Dahil sa araw na ito, matutunghayan natin kung gaano kalayo ang maaaring gawin ng isang ina para sa kanyang pamilya at kung paano niya lalabanan ang isang kasamaang nakatago sa isang simpleng bagay, ang pagkain sa ating hapag. Kung kailan kasi umuulan, saka mo naman naisipang ayusin yung bubong. Kung hindi ko to aayusin, lalala ang sira. Tingnan mo nga yung sarili mo. Basang-basa ka na dyan. Hindi ka na bumabata, nagpapaulan ka pa. Kaya ko pa ito. Napakatigas talaga ng ulo mo. Kahapon pa kita sinasabihan na may paparating na ulan. Matagal na akong gumagawa ng ganitong trabaho dahil hayaan mo na ako. At matagal na rin kitang kilala. Pareho tayong hindi na bumabata para sa mga ganitong kalokohan. Sino na naman kaya yan? Magandang hapon po. Magandang hapon din sa'yo. Pasensya na po sa abala. Hindi ko po sinasadyang makaistorbo. Talagang nakakaistorbo ka. Bago lang po kasi ako sa bayan nyo. Maaari po bang magtanong kung saan ako makakakita ng mararentahang bahay dito sa baryo? Dito sa amin. Hoy Berting, ayusin mo yung mata mo. Kung saan-saan ka tumitingin. Nagtatanong lang naman ikaw talaga. Tapusin mo na yung ginagawa mo. Baka bumagsak ka pa dyan sa bubong. Ako lang kakausap dito. Hindi naman po ako nagmamadali. Ano namang masamang hangin ang nagdala sa'yo dito? Sino ka ba? Tagasan ka? Anong kailangan mo sa lugar namin? Vena po ang pangalan ko. Humihingi po ako ng paumanhin sa bala. Naghahanap lang po ako ng matitirhan. Bakit dito ka pa napunta? Tahimik po kasi sa lugar ninyo. Yun po yung hinahanap ko. Maganda nga dito sa amin. Lalo na ang... Berteng! Hindi ka ba busy dyan sa bubong? Naghahanap lang naman na matutuluyan. May bakanting bahay doon malapit sa ilog. Medyo luma na, pero malapit sa mga tao. Maaari ko po bang makita? Makikita mo naman na mula rito. Yung lumang bahay na yun, oh. Maraming salamat po sa tulong. Huwag kang magtataka kung bakit ganito ako makipag-usap. Hindi kami sanay sa mga estranghero dito. Lalo na sa mga biglang dumating nang walang paliwanag. Naiintindihan ko po. Maraming salamat ulit sa inyong tulong. Ingat ka sa paglalakad. Medyo madulas ang daan. Hindi mo na kailangang sabihan yan, Berting. Kaya niya mag-ingat mag-isa. Ikaw talaga, oo. Hindi mo na sana pinaya ang sarili mo sa ganyang pakikitungo sa isang taong bagong punta lang dito sa atin. Aba, sa tinagal-tagal nating nakatira dito, ngayon lang may dumating na ganyan. Hindi ka ba nagtataka at biglaan naman yata? Natural lang naman na may bagong dating dito. Natural. Hoy, may kakaiba sa babaeng yun. Hindi mo ba napapansin? Ano naman ang kakaiba sa kanya? Yan ang problema sa'yo eh. Hindi ka marunong makiramdam. Tapusin mo na yung bubong.
Eh baka hindi mo pa matapos yan ngayon. Oo na. Iinom lang ako ng tubig. Kundi pahinga lang naman eh. Para kang sirang plaka, masira ka pa sa bubong. Ano sabi mo? Wala! Ang ganda mo! Ikaw pinakamaganda sa buong baryo! Sabi ko, tatapusin ko na itong bubong. Naku, Berting. May mga bagay-bagay na dapat pinag-iingatan. Hindi lahat ng maganda maaasahan. Nandiyan ka na no sa mga bagay-bagay. Tapusin ko na nga ito. Matapos ang hindi inaasahang pagdating ni Bena, nanatiling mabigat ang hangin sa pagitan ng mag-asawa. Si Dahlia, hindi mapakali sa mga pangyayari. Tahimik na naghahanda ng hapunan, ang kanyang isip patuloy na ginugulo ng misteryosong dating ng babae sa kanilang baryo. Si Berting naman, bagamat tapos na sa pagkukumpuni ng bubong, tila nawala sa pokus ang mga gawain. Sa hapagkainan, hindi mapigilan ni Dahlia ang kanyang makahinala. Ang ganda niya, no? Ha? Ay sino? Sus! Maang-maangan pa. Yung babaeng dayo kanina. Ha? Oo, maganda nga. Ay di nagandahan ka nga sa kanya. Eh, natural lang naman yun. Maganda naman talaga siya, di ba? Alam mo, may kutob ako eh. Baka isang araw, malaman ko na lang na nakikipagkita ka sa kanya. Ano ka ba? Anak na lang ang tingin ko sa babaeng yun. Sus! Anak sa'yo. Yung pagkamanyak mo talaga sa mga babae, no? Hoy, magdaan-daan ka, Dahlia. Hindi manyak ang tawag doon. Ang manyak may pang-aabuso pero ako wala. Hindi ko ginagawa yon. Normal na attraction lang yon ng isang lalaki sa isang babae. Ganon. Oo naman. Wala nga naman sa kapwa ko lalaki ako ma-attract. O di ba mas lalong masagwa yon? Naku, Berting, ikaw talaga eh. Eh, bakit sa akin? Minsan ka na lang na-attract. Kung hindi ka pa malasing, hindi mo ko hahalikan. Eh kasi hindi ka rin naliligo minsan. O ba't? Tsaka hindi ka na sexy ngayon. Lahat na malaman sa'yo. Hindi na nga kita kayang yapusin eh. Alam mo, walang iya ka talaga eh. Tumigil ka na ha? Eh totoo naman ha. Basta, pinabalaan kita, Berting. Wag na wag ko lang makikitang lumalapit ka sa babaeng yun. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Ano, maghuhubad ka sa harapan ko? Gago! Pero Ano? may ba tayo ha? Ano kayang pakay na magandang babaeng yun dito sa atin? Okay, Tam. Pati ikaw nagagandahan. Wag mo nang ibahin ang usapan. Pero sa totoo lang, kanina ko pa rin niyang iniisip eh. Kung sino yung babae na yon. May kakaiba sa kanya, Berting. Hindi mo ba nararamdaman? Para sa akin, normal lang naman na ang isang lugar ay may darating na mga bisita. Normal. Ay sige, may dumating na ba dito noon na ganun kaganda? Ganoon kabango? Ganun kakaiba? O diba ikaw nagagandahan na babanguhan? Eh baka naman kasi nai-insecure ka lang ano? Insecure? Hoy, hindi ako insecure. Nag-aalala ako. Kanino? Sa akin o sa kanya? Sa ating lahat. Hindi ba pwedeng mag-alala ang isang tao para sa kapakanan ng buong baryo? Hayaan mo muna. Baka naman mabait lang talaga yung babae na yun. Yan ang problema sa inyong mga lalaki. Basta maganda, mabait na agad. Hindi naman sa galon. O bakit mo siya pinaninindigan? Bakit mo pinagtatanggol? Hindi ko pinaninindigan ha. Ayoko lang na napangungunahan tayo ng hinala. May mga bagay talaga na dapat pinagdududahan, Berting. Lalo na kung biglaan. Kahit ano naman ang sabihin ko, hindi ka naman makikinig eh. Eh kasi nga may punto ako. Eh, di puntohin mo na. Sige na, may punto ka na. Pwede na ba tayong kumain ng tahimik? Kanina pa, nalalamig na yan. Eh di kumain ka na nga. Baka mamaya sabihin mo hindi rin masarap ang luto ko. Subukan mo lang. Fe! Ang sarap! Natapos ang gabing yun na puno ng hindi mapayapang pag-uusap na mag-asawa. Mahimbing man ang tulog ng mga tao sa baryo. Hindi alam ni Dahlia na ang kinabukasan ay magdadala ng mas matinding pagsubok sa kanyang pagtitiwala. Sa madaling araw pa lang, isang kakaibang amoy ang yumanig sa kanilang tahimik na pamayanan. Hindi nagtagal, nagsimulang magtipon-tipon ang mga tao sa harapan ng bahay ni Bena.
Nagulat sa bango ng kanyang nilulutong kare-kare nang aakit ang amoy nito. Bawat dumadaan, isa-isa silang lumalapit at pinupuri ang kakaibang lasa ng pagkain. Berting, gising! Bango. Oh, parang hindi ka na makahinga sa kaaamoy dyan. Nagluto ka ba ng kare-kare? Teka, parang galing dun kay Bena. Aba, kilalang kilala mo na ang amoy ng luto niya? Natural lang naman na mamukhaan ko ang amoy. Mamukhaan? Hoy Berting ha, amoy lang yan. Tara, tingnan natin. Wag na, Bakit naman? may luto naman ako. Sandali lang naman, libre tikim daw eh. Aba, kaya pala interesado ka. Hindi naman sa ganun. Nagmamadaling tinungo ni Berting ang kinaroroonan ng mga taong nag-uumpukan para tikman ang luto ni Bena. Nakasunod naman si Dahlia sa kanya. Magandang umaga po. Tara po, kain. Oh, di ba? Tara na. Tumikim tayo. Uwe, Ha? Isang subo lang. may kakaiba sa pagkain na yan. Oo nga, kakaiba nga. Kakaibang sarap. Hindi mo ba naririnig yung sarili mo? Para kang nahihypnotize ha? Nahalata ka na, Dahlia, ha? Nagsiselos ka. Berting, umuwi na tayo. Ngayon din, Para kang bata. ako pa talaga ang bata. Tingnan mo nga yung sarili mo. Parang alaga kang aso na naaakit sa amoy at pagkain. Ha? Sobra ka naman. Uwe, Berting ha? Uwe! Bukas po ulit. Marami pa po akong ilulutong espesyal. Huwag kang magpapaloko sa mga ganyang klase ng tao. Anong klaseng tao? Yung mga biglang sumusulpot, tapos biglang nagluluto. Para kang baliw eh. Mas mabuti ng baliw, kesa naman mangmang. Umuwi ka na sa bahay. Hindi napigilan ni Berting ang sarili na tumikim ng lutong ulam ni Bena. Sa kabila ng pagtutol ni Dahlia, ngunit pagdating nila sa bahay, ang tahimik na pananghalian nauwi sa isang mainit na pagtatalo nang makita ni Dahlia na nilulunok pa rin ni Berting ang natitira sa kanyang bibig. Uli ka nga rito. Iluwa mo yan. Iluwa mo sabi yan. Iluwa mo. Napapraning ka ba? Iluwa mo sabi. Pagkasarap-sarap kaya. Paano kung may gayuma yan, ha? Paano kung may kulam yan? Nababaliw ka na talaga. Paranoid ka na sa ginagawa mo. Paranoid. Hoy, nag-iingat lang ako. Pwede mo namang i-appreciate ang ginawa ng babaeng dayo. Pagkasarap-sarap talaga ng luto niya. Ikaw lang naman ang mag-a-appreciate niyan dahil patay gutom ka. Hoy, kung titikman mo lang, maiintindihan mo kung bakit. Hindi. Never akong titikim ng lutong ulam sa dayong yon. Napaka-close-minded mo talaga. Ay mabuti ng ganito, kesa naman makulam. Misto lang mag-uulam na lang ako ng asin. Wag lang akong kumain ng ulam niya. Nagsiselos ka lang. Ano? Oo, natatakot ka lang. Kasi siguro mawawala ka ng suki ang mga luto mong ulam at kakanin. Hindi lang yun, Berting. Hindi mo ba nakikita? Ang alin nga? Ang ikinatatakot ko yung biglaan niyang pagsulpot dito sa atin. Ano naman? Kailangan malaman ni Kapitan ang ginagawa ng babaeng yan dito sa atin. Oh, bakit naman parang... Hindi pwedeng mamayagpag siya dito nang hindi man lang natin siya kilala. Kilala natin siya, si Bena, magaling magluto, Yan unang lang. araw pa lang. Oh, yan lang ang alam mo. Sapat na sa'yo yan? Oo, at kung ako sa'yo, tumigil ka na. Sa kahihiyan mong ito. Ay, kahihiyan. Ako pa ngayon ang nakakahiya, Berting. Oo, nakakaya ka sa pag-iisip mo ng kung ano-anong bagay tungkol sa kanya. Hintayin mo lang, Berting. Makikita mo rin ang totoo. Hindi natinag si Dahlia sa kanyang pagdududa. Kinaumagahan, matapos ang mainit nilang pagtatalo tungkol sa misteryosong lutong ulam ni Bena, hinatak niya si Berting papunta sa barangay hall. Kung walang maniniwala sa kanya sa bahay, sigurado may makikinig sa kanya si Kapitan tungkol sa kanyang hinala. Oh, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Kapitan,
Tungkol po ito dun sa bagong dating sa amin. Hindi lang sa inyo, sa ating buong barangay. Si Bena ba? Oo, Kapitan. Pasensya na po sa abala. May mga papeles po ba siya? Na background check na. Oo naman, anong akala mo sa akin? Culinary student siya. Culinary student? Oo. Hilig niya raw talaga ang pagluluto at napili niya ang liblib na lugar na ito para mag-conduct ng kanyang research. Oh, nakita mo na. Ilang linggo lang naman daw siya rito at pagkatapos ng research niya ay mag-gather siya ng data at aalis na rin. Sigurado po ba kayo dyan, Kapitan? Kompleto naman siya ng mga papeles. Hindi siya kaduda-duda. Pero Kapitan kasi... Nag-courtesy call na siya kay Mayor tsaka sa akin din. Kaya maayos naman siya nagpaalam. Kapitan, pinabibigay po ni Miss Bena. Bango naman ha. Sira na naman ang diet ko ngayon. Masarap po talaga yung Kapitan. Berdugo, magsaing kayo ng marami. At nang makakain ng marami ngayon. Pero Kapitan... O kayo, may kailangan pa ba kayo? Wala na po, Kapitan. Salamat po. Sige. At kakain kami ng mga tanod ko. Paglabas ng barangay hall. O ngayon, mananahimik ka na. Kompleto ang papeles. Estudyante pa lang pala. Hindi ako naniniwala. Sus, si Kapitan nga kumain ng luto niya. Ayun na nga ang problema. Problema na naman. Ang sarap ng pagkain, problema? May mali, Berting. Nararamdaman ko. Baka ang mali yung nararamdaman mo. Hindi kaya, Dahlia. Matapos ang paghaharap kay Kapitan, lalong lumala ang hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Nang sumunod na hapon, habang nasa bayan si Dahlia para dalawin ang kanilang anak na binata, naglakad-lakad si Berting sa baryo. Hindi nagtagal, napadpad siya sa tindahan ni Bena na tila hinihintay ang kanyang pagdating. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Ang gwapo niyo po pala sa malapitan. Huwag kang ganyan. Mabilis ako maniwala. Totoo naman po. Gwapo po kayo. Nambobola ka yata. Ay naku, hindi po. Ilang taon na po ba kayo? 19. Ano ho? 1984. 40 na ako. Hindi nga po. Mukha po kayong 25. Nako. Lumang modelo na ako. Bakit po kayo napadalaw? Baka bulin po kayo ng asawa niyo. Wala siya nasa bayan. Pinunta ng anak naming binata. Kaya pala. Ay gusto niyo po bang matikman yung adobo ko? Sige. Tikman ko yung adobo mo. Diyos ko. Parang hindi tao ang nagluto nito. Sobrang sarap. Pwede bang malaman ang sekreto mo sa pagluluto? Naku, kung sasabihin ko po, hindi na sikreto yun. Kahit konting hint lang. Nagluluto rin yung asawa niyo. Baka kapag sinabi ko, baka mahahati pa ang customer ko. Hindi naman siguro. Alam niyo po, dahil mabait kayo at gwapo, libre na lang ang isang order na to. Naku, hindi naman dapat. May juice pa po. Special treatment sa mga special na customer. Special sa'yo dyan. Nakakaya naman. Magbabayad na lang ako. Naku, wala pong hiya-hiya. Para po ito sa inyo. Sigurado? Opo. Salamat, pero... Bakit po? Baka may makaalam eh. Secret lang natin to. Promise. Matapos ang lihim na pagtatagpo ni na Berting at Bena, hindi naging katulad ng dati ang kanilang tahanan. Araw-araw, may dala si Berting ng pagkain mula sa tindahan ng dayuhan. Sa bawat kagat nito, unti-unting nawawala ang dating ningning ng mga mata ni Dahlia.
Isang gabi, habang tahimik at naghahanda ng hapunan, hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Kumain ka na naman sa kanya, no? Ha? Nakita ko yung mga lalagyan niya sa basurahan. 3 araw ng sunod-sunod, Berting. May problema ba? Hindi ka ba nabubusog sa luto ko? Hindi naman sa ganun. O ano? Bakit lagi kang nasa tindahan ng babaeng yun? Sagutin mo ako. Ano bang gusto mong sabihin ko? Ang totoo. Wala kang dapat ikagalit. Talaga lang Wala talaga? Customer lang naman ako doon. Customer? 3 beses sa isang araw? Masarap talaga kasi ang luto At niya. ang luto ko? Hindi naman kita kinukumpara. Pero yun ang ginagawa mo. Hindi Tingnan mo nga ako sa mga mata ko. Bakit hindi ka makatingin ng diretso? May muta ka eh. Puro kalokohan. Pero alam mo, napapagod na ako sa ganito, Dahlia. Napapagod? Ako nga ang dapat na napapagod. 20 taong kitang pinagluluto ng pagkain. At grateful ako doon. Grateful? Ganyan ba ang grateful, Berting? Para ka talagang nababaliw na. Ako na naman yung baliw. O alangan ako. Dahil simpleng pagkain lang, ginagawa mong mundo. Problema. Simpleng pagkain? Tingnan mo nga yung sarili mo. Patingin ng salamin para makita ko. O anong tingin ko? Parang iba ka na eh. Parang hindi na ikaw yung dating Berting. Ikaw ang iba, Dahlia. Ikaw ang nagbabago. At ako pa talaga. Hindi mo ba nakikita? O alin na naman? Tuwing uuwi ka galing sa kanya, para kang Ano? Para kang nalalasing. Para kang nasa ulap. Hindi normal yun, Berting. Normal yun sa taong masaya. Masaya. Masaya ka sa kanya? Hindi ko kailangan tong drama na to. Berting, saan ka pupunta? Sa labas! Magpapahinga! Pupunta ka na naman sa kanya, no? Berting, may kakaiba sa babaeng yun. Hindi mo ba nararamdaman? Alam mo kung anong kakaiba? Yang pag-uugali mo ang kakaiba. Makinig ka naman sa akin. Pagod na akong makinig! Hindi pwedeng ganito. Kailangan may gawin ako. Hindi ako papayag na kunin kanya sa akin. Mabilis na kumalat ang balita sa kakaibang lasa ng mga putahe ni Bena. Sa loob lamang ng 1 linggo, ang dating tagong-tagong bahay na malapit sa ilog naging puntahan ng mga tao. Tila ba nai-hypnotize ang mga ito sa lutong ulam ni Bena. Mula sa mga magsasaka, bumababa mula sa bukid, mga manggagawa, mula sa kalapit na pabrika hanggang sa matatanda na halos hindi na lumalabas ng bahay. Kahit ang pari ng baryo na kilala sa kanyang mapiling panlasa, nagsimulang dumayo sa tindahan ni Bena. Araw-araw na umaalingasaw ang iba't ibang amoy mula sa kanyang kusina. Minsan ay sinigang na may kakaibang asim, minsan ay kare-kare na may langhap sarap na tamis. Tila hindi mauubusan ng mga bagong putahe si Bena. At ang bawat niluluto niya may sariling salamangka sa panlasa. Kahit ang mga dati pang napupusuan na luto ni Dahlia, unti-unti nang nililimot ang dating paboritong bilihan ng pagkain. Ngunit sa gitna ng ingay at sigla nang dumarating ng mga tao, may mga mapanuring mata na nagsisimulang mapansin ang mga kakaiba. Walang nakikitang truck delivery na nagdadala ng karne o gulay. Walang mga kahon o sangkap na dumadating. Walang mga suppliers na bumibisita sa umaga. Walang mga nabubuksang mga lata o plastic. Sa gabi, walang mga tirang basura o ginagamit na sangkapa. Tila mga putahe ni Bena ay nagmumula sa hangin, lumalabas lang bigla sa kanyang kusina. Mainit at handang-handa na para bang galing sa isang hindi nakikitang tangke ng mga sangkapa. Sa kabila ng mga kakaibang pagkakataon sa tindahan ni Bena, patuloy pa rin ang buhay sa baryo. Isang umaga,
Habang naglalakad si Jim papunta sa kanyang susunod na trabaho, napansin niya ang sirang bubong ng bahay ng misteryosong dalaga. Bilang karpentero ng baryo, hindi niya maiwasang hindi mapansin ang mga ganitong sira. Hindi maipaliwanag na dahilan natagpuan niya ang kanyang sarili na naglalakad papunta sa tindahan ni Vena. Magandang umaga po. Magandang umaga. Ikaw si Jim, hindi ba? Oo. Pasensya na sa abala. Naku, hindi naman abala. May kailangan ka ba? Ang napansin ko kasi yung bubong ninyo. May problema ba? May butas na eh. Baka kapag umulan eh. Kaya pala may mga patak kagabi. Karpintero po ako kung gusto nyo. Nag-aalo ka ba ng serbisyo? Oo. Mabilis lang ako magkumpuni. Magkano naman yung singil mo? Hindi naman mahal. Depende sa laki ng sira. O sige, tignan mo muna. Sige hiramin ko na rin tong foldable ladder para makaakit ako. Dali lang Medyo kalumaan na dito. Ganun ba? Pero madali lang itong ayusin. Mga gaano katagal? Mga 2 oras siguro. Mapapansin ni Jim ang kakaibang galaw ni Vena sa ibaba. May problema ba, Jim? Wala. Sigurado ka? Oo, sisimulan ko na. Sige. Gusto mo ba na maiinom? Oo, pero mamaya na. Ang hirap kasi uminom dito sa taas. Pagkatapos na lang siguro. Sige. Katulad ka ng nanay mo. Hindi rin tumitikim ng luto ko. Hindi naman ho. Naku, okay lang. Naiintindihan ko. Mapapansin ni Jim ang kakaibang presensya ni Vena. Miss Vena? Bakit? Parang may amoy ho ng... Amoy? Ang pagkain ko siguro. Hindi parang ibang amoy. Naku, baka basura lang. Hindi pa kasi dumadaan yung basura ng truck. Siguro nga. Ituloy mo na yung trabaho mo, Jim. Oo. Sa isip ni Jim, may kakaiba talaga. Pero hindi niya lang alam kung ano. Jim? Po? Salamat sa tulong. Trabaho lang ho. Jim? Ano ho? Mag-iingat ka sa bubong. Mataas ang bagsak. Sige ho, ano baala rito? Matapos ang kakaibang pagtatagpo kay Vena, mabigat ang mga yapak ni Jim pa uwi. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya maintindihan kung ano. Pagdating sa bahay, natagpuan niya ang kanyang ina na tila nag-aabang sa kanya. Mga matay, puspos ng pag-aalala at pagdududa. Naayos mo na ba yung bubong niya? Opo, inay. Gaano ka katagal ron? Mga 2 oras lang po. 2 oras? May nakita ka ba? Ho? Sa loob ng bahay niya, may napansin ka bang kakaiba? Wala naman po. Sigurado ka? Bakit po ba, inay? Anak, kailangan kong malaman ang totoo. Anong totoo, inay? Ano ngang nakita mo sa loob ng bahay niya? Wala ho. Ay naku naman, baka naman katulad ka ng tatay mo. Ha? Ano bang ibig niyo sabihin? Parang nagayuma na kayo ng babaeng yun. Nay, wala po akong nakikitang... Hindi kayo makapagsabi ng pangit tungkol sa kanya. Abay nasisilaw na kayo sa ganda at sarap ng luto niya. Hindi po sa ganun, Oy, Nay. ano? May naamoy ka bang kakaiba? Wala naman ho. Jim naman anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Wala naman po. May kakaiba sa kanya. Alam ko, napansin mo rin yun. Nay, baka naman po. Baka ano? Baka po masyado tayong... Masyado.
Anak, tingnan mo nga ang tatay mo. Hindi na normal ang ikinikilos. Normal lang naman po ang nakikita ko ah. Talaga lang ha? Walang kahina-hinalang bagay? Nay, Oh, bakit? May naalala ka? may naamoy ako kanina eh. Anong amoy yun? Hindi ko po masabi parang... Pero kakaiba. At ano pa? Ano pa, anak? Para po siyang... Hindi normal na tao. Ano? Ang kilos niya parang hindi tama. Oh, nakita mo na? May kakaiba nga. Habang lumalabas ang kakaibang detalye tungkol kay Vena, sa pag-uusap ni Jem at Dalia sa kabilang dako naman ng baryo, sa isang maliit na tindahan, nagtitipon ang mga kalalakihan sa ilalim ng kumukumpas na bumbilya. Habang umiikot ang lambanog, unti-unting lumalalim ang usapan tungkol sa misteryosong dalagang dayo. Iba talaga ang luto ni Vena. Kahit adobo lang, ibang klaseng sarap. Hindi mo maipaliwanag kung bakit babalik at babalik ka talaga. Totoo yan pare, kahit ako napapadalas ang daan ko sa tindahan niya. At yung kare-kare niya kahapon, nako, parang natunaw sa bibig ko. Hindi ko maintindihan kung paano niyang nagawa. Parang hindi raw nagsasawa kahit araw-araw agawin mo ganun. Oo pare, may kakaiba sa lasa. Hindi mo mahuhulaan kung ano, pero gusto mo lang paulit-ulit. Hindi ba't medyo misteryosa ang babaeng yun? Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Napansin ko lang. Parang may kakaiba sa kanya. Nahawaan ka na ng kwento ng asawa ko. Bago kayo makinig sa sabi-sabi, kayo mismo ang tumuklas. Subukan yung kumain ng lutong ulam niya at hahanap-hanapin niyo talaga. Hindi kaya nagayuma ka? Anong sinabi mo? Teka, paano Berting? Kalma lang. Teka, bakit bigla ka nagagalit? Para lang naman akong nagtatanong. Para kasing nakakabastos ka Nababastos ako sa mga sinasabi mo. Anong kabastusan? Kabastusan na ba na sabihing nagayuma ka? Sa mga kinikilos mo? Para talagang gusto naming maniwala sa asawa mo. Tama na yan. Inuman lang dapat. Teka, anong kaguluhan ito? Wala po, Kapitan. Nagiinuman lang po kami. Naku, mabutit na datnan ko kayo. May kailangan akong ipaalam sa inyo tungkol sa mga nawawalang aso sa baryo at sa kabilang baryo. Aso? Anong kinalaman nito sa... Marami ng aso ang nawawala sa barangay natin. Hindi natin alam kung sino kumukuha. Kaya't paalala ko sa inyo, bantayan ninyo ang mga alaga niyong aso. Kapitan, kailan po ito nagsimula? Nung nakarang linggo lang. Simula nung may bagong dating sa atin. Ano bang pinapahiwatig mo? Wala akong ipinapahiwatig. Nababahala lang ako kaya mag-iingat kayong lahat. Kung ganyan lang din ang pag-uusapan dito, uuwi na ako. O bakit? Napapraning ka na? Hindi ako napapraning. Kayo ang nababaliw sa mga kwento-kwento ninyo. Tama na, Berting. Umuwi ka na. Mas makabubuting magpahinga ka muna. Matapos ang kaguluhan sa inuman, lalong lumala ang takot at hinala sa baryo. Hindi mapakali si Daria sa kanyang narinig tungkol sa mga nawawalang hayop. Sa gitna ng gabing yun, dala ang kanyang pangamba. Hinanap niya ang tanging taong naniniwala sa kanyang hinala, si Mang Isko, ang albularyo ng baryo. Mabutit na parito ka, Talia. Matagal na kitang hinihintay. Salamat sa oras mo, Mang Isko. Wala na akong matakbuhan. Noong una pa lang, alam kong may kakaiba sa babaeng yun. Sinubukan ko nang sabihan si Kapitan pero hindi niya ako pinakinggan.
Pati kayo, napansin niyo rin? Hindi lang ang mga aso ang nawawala, Tanya. May mga manok na hindi nakakauwi. May mga pusa na bigla na lang nawawala. Pero tingnan mo, wala ni isang nagtanong. Wala ni isang nagduda. Bakit kaya ganun, Mang Isko? Yan ang epekto ng mga kinain nilang putahe mula sa dayuhang iyon. Para silang nababalot ng kung anong dimlaga. Hindi kaya mangkukulam siya? Hindi mangkukulam, kundi isang aswang. Uy, Diyos ko. Mang Isko, nalapitan ko na siya. Anong naramdaman mo? Biglang pagkahilo, panlalamig. Parang nawalan ako ng lakas. Yan ang sinyalis ng negatibong enerhiya ng isang aswang. Mabuti at hindi ka kumain ng luto niya. Anong gagawin natin ngayon, Mang Isko? Hindi ko kayang mawala sa akin ng asawa ko. Kailangan nating balaan ang mga taong hindi pa nakakakain ng kanyang putahe. Ang mga pamilya ng mga nakakain na, kailangan ding maagapan bago tuluyang kumalat ang pandemya ng aswang sa ating baryo. Pero paano si Kapitan? Siguradong haharangan niya tayo. Nakakain na rin siya ng putahe ng venom na yun. May paraan. May orasyon na pwedeng ilagay sa pagkain na kayang alisin ang sumpa ng aswang. Orasyon? Oo, orasyon de bendisyon. Ikaw. Tama! Ikaw ang magluluto. Ilalagay natin ang orasyon sa iyong putahe. Yun ang gagamitin natin para mabawi ang mga nakontrol ng aswang. Pero Mang Isko, paano natin sila mapapakain? Hindi na nga sila kumakain ng luto ko. May paraan para doon. Pero kailangan mong maging matapang. Kailangan mong maging handa. Ano naman ang kailangan, Mang Isko? Gagawin ko. Hindi ko hahayaang kunin niya ang aking pamilya. Mag-iingat ka. Kapag nahalata niya ang ating plano, delikado. Hindi lang ang asawa mo ang mawawala. Pati ang anak mo ay malalagay sa panganib. Matapos ang pag-uusap kay Mang Isko, bumalik si Dahlia sa kanilang tahanan. Dala ang mga basbas na sangkap ng albularyo sa kanyang kusina. Habang naghahanda ng paborito sanang ulam ni Berting, ang bawat hampas ng kutsara at kawali ay may kasamang panalangin. Hindi niya alam ng gabing ito ay magiging saksi ng pinakamatinding pagtatalo nilang mag-asawa. Oh, Berting, kumain ka na. Niluto ko yung paborito mo. Anong amoy yan? Adobo, paborito mo dati. May kakaiba sa amoy. Wala naman akong binago sa recipe. Mabaho! Ano? Paano naging mabaho? Dati mong paborito to. Hindi ko gusto ang amoy. Parang may nabubulok. Berting, kailangan mong kumain nito. Ayoko nga! May dala akong ulam na galing kay Vena. Hindi. Dapat kumain ka ng luto ko ngayon. Ano ba? Ang kulit mo! Ano ka ba? Kailangan mong tikman to. Ayoko nga! Ayoko nga sabi! Kinayuma ka na nga ng aswang na yun. Hindi mo ba nakikita? Tama na ang mga katang-isip mo tungkol kay Vena! Hindi ako papayag na tuluyan kang kunin ang aswang na yun. Babawiin kita sa kanya. Huwag na huwag mong susugurin o aawayin si Vena! O ano? Pipigilan mo ko? Kung ayaw mong hiwalayan kita! Anong sinabi mo? Narinig mo ko! Kung patuloy kang manggugulo sa kanya, hihiwalayan kita! At ano? Sasama ka sa kanya? Oo! Gagawin ko kung patuloy mong sisiraan babaeng yon! Kumising ka nga, Berting! Sa edad natin ito, magagawa mo yun dahil lang sa babaeng yun! Tigilan mo na ang mga paratang na mga walang kwentang paratang mo! Hindi mo ba nakikita? Hindi ka na normal! Hindi na normal ang mga nangyayari!
Ang hindi normal, yung pag-uugali mo. Siraulo ka na! Berting, maawa ka sa sarili mo. Huling babala ko ito, Dahlia. Huwag mong susugurin si Vena. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Matapos ang matinding pagtatalo ni Dahlia at Berting, agad siyang hinanap ni Mang Isko at Jim sa bahay ng albularyo. Sa ilalim ng kumukubas na ilaw, 3 tao ang pinag-isa ng pangamba at nagbabalak sa kanilang susunod na hakbang. Hindi ko na siya makilala, Mang Isko. Hindi na siya ang dating si Berting. Ano bang sinabi niya? Sinabi niyang handa siya makipaghiwalay sa akin dahil sa babaeng yun. Hindi ako makapaniwala. Si Papa pa talaga nagsabi niyan? Oo, anak. Para siyang ibang tao. Dati, hindi ako naniniwalang may mali. Pero ngayon, nakikita ko na rin. Hindi lang kay Papa, kundi sa maraming tao sa atin. May kung anong sangkap na halo sa pagkain na yon. Hindi ordinaryong gayuma. Anong gagawin natin ngayon, Mang Isko? Nararamdaman kong ikaw ang gustong punteryahin ng babaeng yon, Dahlia. Kailangan mo mag-ingat. May naisip na ako. Inay, papasok ako muli sa bahay niya. Delikado yun, anak. Kailangan nating makakuha ng ebidensya ng pagiging aswang niya para maibalik ang katinoan ni Papa. Delikato nga. Pero bibigyan kita ng pangontra, Jim. Paano kung mahuli ka? May plano ako, Nay. Habang ginugulo mo siya sa labas ng tindahan, papasok ako sa bahay niya. Pero anak, baka mapahamak ka. Mas delikado po kung hindi tayo kikilos. Basta, hindi natin hahayaang tuluyang mawala sa atin si Papa. May punto si Jim. Ako naman, magpapakain ako sa mga taong naging biktima niya para mawala ang sumpa ng pagiging aswang nila. Paano kung hindi gumana, Mang Isko? Gagana ito, tiwala lang. Pero kailangan natin kumilos ng mas mabilis bago pa lumakas ang impluensya niya sa baryo. Inay, kaya natin to. Para kay Papa. Natatakot ako. Pero tama ka. Kailangan nating iligtas ang papa mo. Maghahanda ako ng mga basbas at orasyon. Pero tandaan ninyo, huwag kayong titingin ng direkta sa mga mata niya. At kahit anong mangyari, huwag kayong titikim ng kahit anuman mula sa kanya. Kailan po ako kikilos? Bukas ng umaga, habang maraming tao, para hindi masyadong halata. Ay, Diyos ko. Ingatan niyo po kami. Kinakabahan man, pero isinagawa nila ang kanilang plano habang abala si Dahlia sa paglilika ng gulo sa harapan ng tindahan. Dahan-dahang pumasok si Jim sa likod ng bahay ni Vena. Dala ang mga pangontra na bigay ni Mang Isko. Hiniling niyang sapat ang mga ito para kung anuman ang matuklasan niya. Saan kaya siya nagtatapon ng basura dito? May ingay mula sa labas ng bahay. Miss Bella, pabili nga ako ng curry-curry, ah. Sandali lang po. May bago pa po akong niluluto. Mabuti't abala siya. Anong amoy yun? Ha? Para siyang bulok na karne. Pero mas malalim pa. Parang lumalakas ang amoy. Diyos ko, ang lala ng amoy. Ano to? Ha? Bakit may mga tinakpan ng hukay dito? Hindi! Hindi! May narinig ba kayo? Wala naman. Mga buto ng tao! Hindi! Hindi! Maririnig ang mga yapak papalapit. Kailangan ko na umalis. Kailangan ko na... Naku, may nalaglag! Sandali lang po ah! Totoo ang hinala ni Inay. Totoo ang lahat.
Hindi ko pwedeng itago ito. Kailangan ko... Pagkatapos ng nakakikilabot na pagtuklasa, tumakbo si Jim nang walang lingon likod. Ang kanyang mga paay parang may sariling isip na nagdadala sa kanya sa bahay ni Mang Isko. Hingal na hingal at nanginginig pa rin. Kumatok siya sa pintuan ng albularyo. Sandali lang! Andyan na! Oh, Jim, anong nangyari? Para kang nakakita ng multo. Hindi ako multo, ha? Mang Isko, malala pa sa multo. Kailangan kong... pumasok ka muna. Pasok. Salamat po. Oh, anong nangyari? Hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ko... Huminga ka muna ng malalim. Tubig. Sige po. Oh, eto ang tubig. Sige, magpatuloy ka. Nakita ko ang... Ano kang nakita mo? Nabibitin ako eh. Sa likod ng bahay niya, may hukay. May mga buto. Buto? Anong klaseng buto? Buto po ng tao, Mang Isko. Maraming buto ng tao. Kaya pala, ang amoy, hindi ko makalimutan yung amoy. Para siyang nabubulok na laman. Oo, pero kakaiba. Parang may halong hindi ko maipaliwanag. Ay, amoy ng kamatayan. Amoy ng aswang. Totoo nga po ang lahat ng inala ni Inay. Ang mga nawawalang aso, ang mga tao. Hindi lang basta aso ang si Pena. Matagal na siyang namamalagi sa mundo. Paano niyo po nalaman? Ang dating ng amoy. Ang dami ng buto. Hindi ba kuha nito? Sanay na sanay siya. Kailangan po malaman ito ni Inay. Kailangan natin iligtas si tatay. Sandali. May malaking problema tayo. Ano po? Kung gaano karami ng buto, ganon karami ang kakampi niya ngayon sa baryo. Ibig sabihin po, oo. Lahat ng kumakain ng luto niya, unti-unti nagiging katulad niya. Hindi pwedeng mangyari yun kay tatay. May paraan para iligtas siya. Pero kailangan nating kumilos. Ngayon din, ano pong gagawin natin? Tawagin mo ang iyong ina. May ritual tayong gagawin. At kailangan nating maghanda bago pa maging huli ang lahat. Sa labas ng bahay ng Mang Isko, ang buwan ay nagdatago sa makapal na ulapa na tila ayaw maging saksi sa mga lihim na pag-uusap sa loob. Ang hangin, may kakaibang lamig. Isang lamig na hindi dulot ng panahon kundi ng takot na gumagapang sa puso ng tatlong taong nagtitipon. Tanging ang mahinang liwanag ng gasera ang nagbibigay tanglaw sa kanilang mga mukha na pawang naninilaw na. Sa mahinang sindi nito, sa loob ng lumang silid, ang maitim na kahoy na mesa ay nagsisilbing testigo sa isang plano na maaaring magligtas o magpahamak sa kanila. Mga lumang agimat at sagradong bagay na nakalatag sa ibabaw nito. Ang buntot pagi na pamana ng mga ninuno. Ang mga banal na imahe na nagsisilbing kalasag laban sa kasamaan. At ang kandilang naglalabas ng usok na parabang mga kaluluwa na dumadapo sa kesame. Ang ingay ng mga kuliglig sa labas na parang isang mahiwagang awit na sumasabay sa kanilang pag-uusap. Sa bawat pagtila ng hangin, sa bawat pagkislap ng gasera, ang kanilang mga anino sa dingding ay sumasayaw na parabang mga elementong nagbabantay sa kanilang mga lihim na gagawin. Ang takot halos mahawakan sa hangin. Ngunit mas matindi pa rito ang determinasyon na nagdininga sa kanilang mga puso. Sa munting silid na yun,
ang 3 tao. Isang inang handang ibuwis ang lahat para sa kanyang pamilya. Isang anak na ngayon ay nakararamdam ng tunay na takot at isang albularyo na may malalim na pangunawa sa dilim ay nagbabalangkas ng isang planong maaaring magbago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Hindi ko makalimutan na nakita ko ang mga buto na tila bagong hukay. Anak, sigurado ka ba? Baka naman. Hindi po, inay. Kitang-kita ko po. Mga buto ng tao at marami. Yan ang dahilan ko bakit napakasarap ng putahe niya. Diyos ko, hindi pala kaninang baboy yung... Inay, hayaan mo muna ang inay mo. Jim, natural lang yan. Si Kapitan, kailangan nating sabihan si Kapitan. Hindi maniniwala sa atin si Kapitan. Kontrolado na siya. Pero may paraan. Kung maipapakain natin sa kanyang lutong may basbas. Paano po natin gagawin yun, inay? Ayaw nga po nila ng ibang pagkain. May naisip ako. Ano yun, Dahlia? Kung hindi sila kumakain ng lutong may basbas, tayo ang magdadala ng basbas sa kanilang kinakain. Paano po yun, inay? Pupunta ako sa tindahan ni Vienna. Magkukunwaring sumusuko. Delikato yun, Hindi. Dahlia. Pakinggan niyo muna ako. Pupunta ako doon. Magkukunwaring nagbago ng isip ko. Habang abala siya sa akin. Pupunta ako sa kusina niya. Hindi, anak. Masyadong delikado. Ako nang bahala. May dala akong basbas na tubig. Ilalagay ko sa mga luto niya. Paano kung mahuli ka? Kaya kong umarte. Sasabihin kong nagbago ng isip ko na gusto ko nang tikman yung putahe. Hindi po maaari, inay. Baka po. Anak, wala nang ibang paraan. Kailangan nating iligtas ang tatay mo. Ang buong baryo. May punto si Dahlia. Pero kailangan mo mag-ingat. Bibigyan kita ng malakas na orasyon. Pero anak, kakailanganin ko pa rin ang tulong mo. Gusto kong bantayan mo ang labas. Kapag may kakaiba, kahit ano, senyas ka kaagad. Sige po, inay. Jim, anak, minsan lang tayo magkakaroon ng pagkakataon. Kailangan nating gawin ito para sa tatay mo. Matapos mapaghandaan ang kanilang plano, isinagawa ni Dahlia at Jim ang mapanganib na pagsubok sa barangay hall habang abala ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nagsimula ang unang yugto ng kanilang pakikipaglaban sa aswang. Anong amoy yan? May problema po ba, Kapitan? May mabahong amoy na papalapit. Sir, may padala po si Miss Bina. Hindi, ayoko niyan. May kakaiba eh. Pero sir, galing po kay Miss Bina. Kay Bena. Opo, sir. Yung karaniwan po niyang padala. Kahit mabaho kung galing sa kanya. Sir? Kahit mabaho, alam ko masarap ang pagkakaluto niya. Sigurado po kayo, Kapitan? Wala kang ibang titikim, ha? Hanggat hindi ako nagsasawa, akin ito. Pero, bakit parang, sabi, ano nararamdaman ko, parang, Kapitan! Ayos lang po ba kayo? Ano ka ba? Tatanungin mo ayos lang si Kapitan. Tingnan mo ang nangyayari sa kanya. ang tiyan ko parang, ano ka? Tawagin ang medic! Tawagin! Hindi, ano ka? Hilo ako. Tulungan niyo! Tulungan niyo si Kapitan!
Si Bella, bakit ganito? Tawag kayo ng doktor! Oh, hindi pa! Gumagalaw pa si Kapitan! Ang aking mata! Bumubukas ang aking mata! Kapitan! Matapos matumba ang kapitan, inilipat siya sa isang pribadong silid sa barangay hall. Ilang oras siyang walang malay hanggang sa unti-unti nang bumalik ang kanyang ulirata, ngunit ang kanyang mga matay, iba na ang liwanag. Ang mga tanod nagpalitan sa pagbabantay sa labas ng pinto habang ang kanilang mga bulong ay puno ng pangamba at pagtataka sa biglaang pagbagsak ni Kapitan. Na mga oras na yun, sa bawat oras na lumilipas, unti-unting nagbabago ang itsura ni Kapitan. Ang dating namumulang mukha dulot ng impluensya ni Vena ay unti-unti nang namumutla na parang isang maskara na dahan-dahang nalalaglag mula sa kanyang pagkatao. Ang pawis sa kanyang noo ay dumaloy na parang luha ng paglaya mula sa sumpa ng aswang. Ang dating malabong isipan unti-unting lumilinaw tulad ng umaga na pumapawi sa dilim ng gabi. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagbabalik ng dating tapang at determinasyon, ngunit may halong pangunawa at katarungan na natutunan sa kanyang mapait na karanasan. Nasaan ako? Kapitan, kami to. Dahlia! Mangis ko! Anong nangyari? Matagal po kayong nawala ng malay, Kapitan. Parang nagising ako sa mahabang panaginip. Kapitan, may kailangan po kayo makita. Ipinakita ni Jim ang mga larawan sa kanyang cellphone na nakunan niya sa bahay ni Vena. Ano ito? Sa likod po ng bahay ni Vena, may nakita po ako. Hindi! Hindi maaari ito! Mga buto ng tao, Kapitan. Yan ang tunay na sangkap ng mga putahing ipinapakain niya sa atin. Hindi! Hindi! Hayaan niyo lang. Hayaan niyo lang si Kapitan. Sige lang, ilabas niyo lang ang lahat. Putahin na! Ang sarap sana pero tao yon! Opo, Kapitan. Karni ng tao ang pinapakain niya, Kapitan. Anong kademonyohan itong ginawa niya? Nang impakto na sa barangay ko! Salamat sa Diyos at natauhan na kayo, Kapitan. Hindi ako makapaniwala. Ang buong panahong yun ay... Kapitan, ang mga buto po, sila po yung nagmamay-ari ng mga putahing ipinapakain niya sa mga tao. Diyos ko! Ilang beses akong kumain! Sige lang, Kapitan. Ilabas niyo lang para walang matira ang mga sangkap sa inyong tiyan na bigay ng aswang. Demonyo! Nililang niya ang buong layong ko! Kaya po kailangan namin ng tulong ninyo, Kapitan. Pagbabayaran niya ito! Hindi ko hahayaang... Sandali! Nasaan siya ngayon? Hindi po namin alam, Kapitan. Pero kailangan po natin kumilos bago pa. Bago pa ano? Bago pa po maging katulad niya ang karamihan sa mga tao sa baryo. Matapos maibalik ang katinuan ni Kapitan, agad silang nagtungo sa bahay ni Vena. Ngunit ang dating masayang tindahan ay tahimik na. Walang kahit anong bakas ng buhay.
Suriin ninyo ang bawat sulok! Wala na po siyang gamit dito, Kapitan. Parang bigla po siyang nawala. Hindi ko lubos maisip. Nalilang ako ng isang aswang. Hindi na po katulad ng dati ang mga aswang, Kapitan. Anong ibig mong sabihin? Nag-i-evolve na sila. Nakakapanood na rin sila sa internet. Natututo ng mga bagong paraan. Hindi na katulad ng mga kwentong nakagisna natin. Modernong aswang? Oo, nakikita nila kung paano manloko sa modernong paraan. Restaurant, social media, delivery. Lahat ng bagong sistema ay nagagamit na nila. Nal! 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 Anong nangyari, anak? Si tatay ho! Wala na mga gamit niya! Ano? May sulat siya. Huwag na daw natin siyang hanapin. Masaya na siya daw sa... Hindi. Hindi siya sasama sa aswang na yun. Dahlia, tutulungan kitang hanapin si Berting. Na-scam tayo! Pabihira! Na-scam tayo ng aswang! Sir, may nakita po kami mga papel sa kusina. Anong papel? Mga resibo po. Galing sa mga katabing bayan. Akin na. Ito yung pattern niya. Lilipat-lipat ng lugar. Bakit, Berting? Bakit? Nay, hahanapin natin si tatay. Hindi natin siya pababayaan. Kailangan nating alertuhin ang katabing barangay. Hindi pwedeng may madagdagan pang biktima. Mas marami pa siyang kakampi ngayong, Kapitan. Lahat ng kumain ng luto niya. Lahat sila'y potensyal na magiging katulad niya. Hindi. Hindi ko hahayaang maging ganun si Berting. Magpadala kayo ng mensahe sa lahat ng barangay ngayon din. At tatawagan ko si Mayor tungkol dito. Matapos ang mapait na pagtukla sa pagkawala ni Vena at Berting, nagbalik sila sa tahanan ni Dahlia. Sa kabila ng pagod, hindi mapakali si Jim sa kanyang higaan hanggang makatulog ito at managinip ng... Masarap ba ang niluto ko? Ang mga tao, sarap na sarap sa niluluto ni Vena. Gusto mo bang malaman ang sikreto ko, Jim? Hindi. Dali na. Tingnan mo. Ang palayo. Hindi. Ayoko. Nakikita mo ba? Ang kamay ng kapitbahay mo. Ang paa ng dating customer ko. Tumigil ka! At ito, kilala mo ba ito? Nakatitik pa rin sa'yo. Hindi! Bakit ka ba nakikialam, Jim? Nagbabago ang mga mata mo! Hindi mo ba alam na delikado ang mapanghimasok na tao? Tulungan niyo ako! Nasaan ang tatay mo ngayon, Jim? Alam mo ba kung nasan siya? Ibalik mo siya! Hindi na siya babalik. Akin na siya ngayon. Hindi! Tutusukin niya ako! Wag! Wag! Tatay! 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 Anak? Anak? Jim, gising! Gising! Anak! Nay, si tatay, nakita ko. Sandali, kukuha lang ako ng tubig. Eto, uminom ka muna ng tubig, anak. Ang lugar, inay. Kilala ko ang lugar. Anong lugar? Yung malaking bahay sa bundok. Yung dating pinagtrabuhan ko noon. Saan yun? Sa bundok ng Doña Clara. Yung lumang mansyon na pinaklas namin dati. Hindi kaya doon dinala ng babae niyo ng tatay mo? Baka nga, inay. Naalala ko na.
May kwento nun tungkol sa mga aswang tungkol sa mansyon na yon. Anong tungkol sa kwentong yun? May nawawala raw na manggagawa ron. Kaya hindi natuloy ang renovation. Jim, parang Oo, inay. Parang ganito rin yung nangyari noon. May nagpaluto raw sa mga manggagawa noon. oh, Diyos ko. Matagal na pala siyang nandun. Kailangan nating puntahan si Itay. Baka nandun nga si Tatay. Hindi pwede na tayong dalawa lang anak. Sino bang pwede nating kasama na hindi natin pwedeng pagdudahan, na pwede nating pagkatiwalaan? Si Mang Isko. Kailangan natin siya. Nay, paano kung huli na tayo? Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa niya nakukuha ang buong pagkatao ng tatay mo. Paano niyo po nalaman? Dahil iniwan niya ang sulat. Kung ganap na siyang kontrolado, hindi na siya mag-iiwan ng paalam sa atin. Nay, hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras. Tama ka. Kunin mo ang basbas na tubig ni Mang Isko. Ako na ang kukuha ng mga sangkap. May dalhin din po tayong armas. Oo. Pero hindi ordinaryong armas ang kailangan natin. Ano po? Mga banal na bagay. At higit sa lahat, ang ating pagmamahal sa tatay mo. Pagkatapos ng pangyayaring yun sa panaginip ni Jim, hindi na sila nag-aksaya ng oras sa madaling araw pa lamang habang nalulunod pa ang baryo sa dilim. 3 tao ang may matatag na kalooban na naghahanda para sa kanilang mapanganib na paglalakbay. May kutob na ako tungkol sa lugar na yon. Anong ibig niyo pong sabihin, Mang Isko? Ang bundok ng Doña Clara, kilala yan. Baryo ng mga aswang. Baryo ng mga aswang? Oo, kaya sigurado ako. Doon dinala ng impaktang yun ng asawa mo. Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa amin? Hindi ako sigurado noon. Pero nang banggitin mo ang lugar sa panaginip mo, doon ko na nakumpirma. Gaano karami sila ron? Hindi ko masabi, pero dapat tayo maganda sa pinakamalalang pwedeng mangyari sa atin. Paano natin malalabanan ang buong baryo ng mga aswang? May dala-dala ako mga banal na bagay. Eto, kunyapis, pampalis sa masamang espiritu. Sapat na ba yan, Mang Isko? Mas may malakas pa. Eto. Itong benindisyonan ng 7 pare. Ano po yan? Banal na tubig na may halong langis ng San Miguel. Walang aswang ang makatatagal dito. Dapat ba tayong magdala ng mas maraming tao? Hindi. Mas delikado kung marami tayo. Mas madali tayong mapapansin. Paano kung may mangyari sa atin? Kaya nga kailangan nating mag-iingat. Hindi ordinaryong aswang si Vena. Marunong siya mag-isip at tumiskarte. Wala akong pakialam kung gaano siya katalino. Kukunin ko ang asawa ko. Dalia, tandaan mo, kung sakaling makita mo si Berting, baka hindi na siya ang dating kilala mo. Ano pong gagawin natin kung ganun? May ritual ako, pero kailangan nating makalapit ang sapat. Kahit ano man ang mangyari, uuwi tayo ng kumpleto. Opo, inay. Hindi tayo aalis doon nang wala si tatay. Makinig kayo. May mga tuntunin tayong dapat sundin. Matapos ang mahabang paglalakad paakyat sa bundok, narating nila ang baryo. Sa unang tingin, tila normal lamang na nayon iyon. May mga bahay na nakatayo, may mga damit na nakalaylay sa sampayan, at manok na tumatakbo sa bakuran. Ngunit may kakaiba sa hangin, may bigat na hindi maipaliwanag. Maghintay kayo rito. Iihi lamang ako sa likod ng puno. Dito lang po kami, Mang Isko. Sige. Mahabang katahimikan ang namayani. Maya-maya pa'y
Ang tagal naman ng Mang Isko. Titingnan ko po siya, inay. Mag-iingat ka, anak. Mang Isko! Mang Isko! Nay! Nay! Wala po si Mang Isko! Anong ibig mong sabihin? Wala po siya sa likod ng puno. Wala pong bakas. Hindi pwede. Nay, paano na tayo? Wala na tayong albularyo. Alam na nila. Po, Alam na nilang nandito tayo. Kaya kinuha nila si Mang Isko. ano gagawin natin, Nay? Paano natin mapapasok ang lugar nila? May mga dala pa tayong banal na tubig. Alam ko na rin yung ibang dasal. Pero si Mang Isko, Anak, hindi tayo pwedeng umatras. pero delikado na po, inay. Mas delikado kung hahayaan nating kunin nila ang tatay mo. Tutuloy tayo. Sige ho. Pero paano kung may mangyari sa atin? Walang mangyayaring masama sa atin. Gagamitin natin ang mga itinuro ni Mang Isko. Sigurado kayo? Walang katiyakan, anak. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ako aalis dito nang wala ang tatay mo. Teka, parang may nanonood sa atin. Oo, kaya dapat maging handa tayo. Tuloy lang, anak. Bawiin natin ang tatay mo mula sa aswang na yun. Sige po, inay. Hanggang sa dulo. Matapos mawala ni Mang Isko, natagpuan ni Dalia at Jim ang kanilang sarili sa harapan ng malaking mansyon. Sa loob, naghihintay ang pinakamatinding bangungot na kanilang kaharapin. Vena! Lumabas ka! Alam kong nandito ka! Lalabas si Bena mula sa dilim. Ang tapang mo pa rin pumunta rito. Kahanga-hanga. Nasaan ang asawa ko? Nakakamangha ang pag-ibig mo para kay Berting. Nakakaantig ng puso. Sagutin mo ako! Nasaan siya? Pero hindi mo na siya makukuha pa. Nay! Itiwan mo ang anak ko, Vena! Mamili ka, Dalia. Umuwi ka na lang at kalimutan mo ang asawa mo o papatayin ko ang anak mo ngayon din. Hayop ka! Aswang ka talagang babae ka! Hindi ka magtatagumpay dito, Dalia. Hindi mo na to teritoryo. Iwan mo ang anak ko! Nay! Alam mo ba, Dalia? Nakuha ko na ang asawa mo. Ganap na. Anong ibig mong sabihin? May nangyari na sa amin. Mabubuntis na ako. Magsisilang ako ng mga kampon. Mga magaganda at gwapong aswang na katulad ko. Hindi! Si tatay! Bitiwan mo ako! Nasaan si Mang Isko? Anong ginawa mo sa kanya? Ay, naku, Dalia. Wala akong interes sa pangit na matandang yon. Ang asawa mo lang yung gusto ko. Guwapo at matipuno. Dating baliw na baliw sa'yo. Pero ngayon, akin na siya. Mapapansin ni Dalia ang kwinta sa liig ni Bena. Ang kwintas ni Mang Isko. Hindi mo na siya makikita pa. Magiging ama na siya ng aking mga anak. Biglang sasalakay si Dalia. Iwan mo ang anak ko! Hindi! Hanapin mo ang tatay mo! Bilisan mo! Pero Nay! Ngayon, ako na ang bahala dito! Hindi kayo makakaalis dito! Hindi mo madadala ang pamilya ko! Aswang ka! Papatayin kita! Subukan mo lang. Hindi ako natatakot sa'yo noon. Hindi ako matatakot sa'yo ngayon! Mga kapatid! Tulungan niyo ako! Panginoon! Tulungan mo ako! Sa gitna ng kanilang paghahamok, naging mas mabagsik na anyo si Bena
Ang kanyang mga matay naging mapula, ang mga kuko'y tumalas, ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang kapangyarihan ang bumalot kay Dahlia na tila dumadaloy ng lakas mula sa kanyang puso. Napakalakas ng loob mong pasukin ang aking lungga! Hindi ako natatakot sa'yo. Walang albularyo na magliligtas sa'yo ngayon! Isasama kita sa aking mga kampon! Malibang ang Panginoon ay magtayo ng bahay. Anong ginagawa mo? Ang mga nagtatayo ay gumagawa ng walang kabuluhan. Tumigil ka! Malibang ang Panginoon ang magbantay ng lungsod. Ang bantay ay nagbabantay ng walang kabuluhan. Tigilan mo yan! Ito ang pangako ng Diyos nang ikasal kami. Pinahintulutan niyang mawala si Mang Isko para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Hindi! Ang pamilya ay dapat nakasandig sa Diyos. Siya ang tagapagtayo. Siya ang mag-iingat. Sino ka? Bakit mo alam ang mga salitang ito? Sasabihin ko sa Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at ang aking kalasag. Hindi! Tigilan mo yan! Aking Diyos na aking pinagkakatiwalaan. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Hindi ko kaya! Hindi ko Ang kaya! aking tahanan, ang aking pamilya, at ang lahat ng mahal ko sa buhay. Hipuin mo kami ng iyong makapangyarihang kamay. Itaboy mo ang puwersa ng kasamaan. Hindi! Hindi! Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, winawasak ko ang bawat panlilinlang, ang bawat kasinungalingan, bawat gawa ng kaaway sa aking buhay. Paano? Paano nagagawa ito? Punuin mo ako ng iyong banal na liwanag upang walang lugar ang kadiliman sa aking isipan, sa aking puso, at sa aking kaluluwa. Hindi maaari! Panginoon, umalis ka! Sa gitna ng matinding labanan ng pananampalataya at kasamaan, biglang may narinig na mga yapak at sigawan mula sa labas. Ang mga taga-baryo sa pamumuno ni Kapitan ay nagsimulang magtipon sa paligid ng mansyon. Hindi. Hindi po pwede. Biglaan ang pagkawala ni Bena sa dilim. Pagpasok ni Najim, inalalayan si Berting. Berting, asawa ko! Jim, anak! Makikitang tulala si Berting. Asawa ko! Anong ginawa niya sa'yo? Nay, hindi siya nagsasalita. Ayop siya! Hindi lang siya aswang! Minahanyak niya pa ang asawa ko! Walang imik si Berting. Nakatitig lang sa kawalan. Berting, asawa ko! Nandito na ako! Nay, si Mang Isko. Hindi ko po siya nakita sa loob. San kaya siya dinala ng timonyong yun? Hinanap ko po sa bawat silid pero wala. Berting, iuuwi na kita ha. Iuwi na natin ang tatay mo, anak. Grabe ang ginawa ng aswang na yun sa kanya, Nay. Oo, ang tatay mo pala talaga ang target niya. Tapos biniktima pa niya ang buong nayon. Biglang nagsigawan ang mga tao sa labas. Nandun! Nandun ang aswang! Sagarin ninyo! Sagarin ninyo! Punta na! Sigurin natin! Bilisan natin! Jim, tulungan mo akong buhatin ang tatay mo. Dahlia! Dahlia, umalis na kayo rito! Ilayo mo ang asawa mo rito! Paano po kayo, Kapitan? May 3 tanod akong ipapasama sa'yo. Bilisan nyo na at marami namang taong tutulong sa akin. Tara na, tatay.
Patawarin mo ko, Mang Isko. Pero kailangan kong unahin ang pamilya ko. Bilisan niya! Baka bumalik pa siya! Maririnig ang mga sigawan at kaguluhan sa labas. Uuwi na tayo. Babalik ka na rin sa dating ikaw. Pangako yan. Habang patuloy silang tumatakas mula sa mansyon, isang kakaibang hangin ang umihip sa kanilang likuran. Ang dilim ng gabi, parang nabuhay, at sa bawat takbang nila palayo, mas lalong lumakas ang presensya ng humahabol sa kanila. Jim, anak, bilisan mo. Opo! Saan kayo pupunta? Hindi mo maitatago sa akin ang asawa ko! Asawa mo? Akin lang ang asawa ko! Hindi mo siya magagalaw pa! Tingnan natin kung kaya mong ipagtanggol ang iyong ama! Jim! Anak, umiwas ka! Opo! Akin na siya! Dahlia! Jim! Dito kayo! Mang Isko! Buhay ka! Hindi maaari! Pumasok kayo dito sa bilog! Bilisan niyo! Opo! Anak, bilisan mo! Alalayan mo ang papa mo! Hindi kayo makakatakas! Sa ngalan ng makapangyarihan! Hindi! Hindi ang mga salitang yan! Tumindi ang hangin. Umiiwas ako. Umiwasin! Nay! Hawakan mo si tatay! Anong gagawin mo, anak? May utang pa siya sa aming mag-ama! Jim! Gamitin mo ang pinaspasang sandata! Sasalakayin ni Jim si Bena. Hindi mo ko matatamaan! Para sa tatay ko! Panginoon, bigyan mo kami ng lakas. Itaboy mo ang kasamaan! Hindi! Hindi! Hindi niyo ako matatalo! Tingnan natin kung hindi ka matatalo! Para sa pamilya ko! Ngayon, Dahlia! Gamitin mo ang dasal! Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at kalasag! Hindi! Hindi! Hindi maaari! Sa ngalan ng Diyos, umalis ka! Hindi! Hindi pa ito ang huli! Matapos ang unang labanan, tumakbo si Vena patungo sa dilim ng kakahuyan. Sina Isko at Jim, taglay ang kanilang banal na sandata. Nagdesisyon na habulin ang aswang habang naiwan si Dahlia at Berting na pinoproteksyonan ng bilog na binasbasan. Dahan-dahan lang, Jim. Nasa teritoryo niya tayo. Hindi siya dapat makatakas, Mang Isko. Ano yun? Sandali lang. Parang hinahatak mula sa dilim. Ha? Si Bena? Napakalakas ng loob niyo! Lumabas ka! Hinahabol ng daga ang pusa! Jim! Huwag kang magpapadala sa pang-aasar niya! Mas malakas pang halakaka mula sa ibang direksyon. Mga hamak na tao! Narito na ako bago pa kayo ipanganak! Nasaan ka? Sandali, Jim! May nararamdaman ako nga. Dito! Mabilis na galaw na tinamaan si Jim. Jim! Napakabata mo pa! Napakapangahas! Mabubual si Jim. Lumayo ka! Hindi na uubra ang mga dasal mo, tanda! Biglang nagliwanag mula sa kung saan. Mang Isko! Tingnan ninyo! May makikitang altar sa clearing.
Wah! Nakita niyo ba ang aking munting tahanan? Grabe! Mga lata ng dugo! O Diyos ko! Dito ko tinatago ang aking mga espesyal na sangkap. Mga butot! Mga dugo! Kung gusto niyong tapusin ito, dito natin tapusin! Jim! Ihanda mo ang sandata! Wah! Dito kayo magtatapos! Mga isko! Parang lumalaki siya! Ito ang tunay niyang anyo! Mga hamak na tao, makikita ninyo ang aking tunay na kapangyarihan! Jim! Ihanda mo ang sarili mo! Ito na ang mas madaling laban! Para sa pamilya ko! Para kay tatay! Ooh! Walang makakaligtas sa akin! Sa gitna ng madilim na gubat habang sina Jim at Isko ay nakaharap sa nakatatakot na altar ni Vena, biglang may narinig silang sigaw mula sa dilim. Si Dahlia, hawak ang buntot pagi na binigay sa kanya ng ina noon pa man. Sa kanyang dibdib nakalagay ang isang kwintas na sagisag ng kanyang matatag na pananampalataya. Vena! Harapin mo ko! Ano yan? Akala mo ba matatalo mo ako sa simpleng latigo? Nay! Mag-iingat kayo! Anak, hindi ito simpleng latigo. Ito ang pamana ng ating mga ninuno laban sa mga katulad niya. Matatanda ng kwento yan. Wala nang lugar ang mga lumang paniniwala. Ang tunay na pananampalataya ay hindi tumatanda. Panginoon, kabayan mo ang aking mga kamay. Nasusunog ko ang aking mga kamay! Ang butot pagi! Tumutukod sa iyong pananampalataya! Hindi sapat yan! Mas malaki ka man, mas madali kitang tatamaan. Hindi mo ko matatamaan! Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Imposible! Bakit ganito ang kalakas? Bawat hampas nito ay may dasal. Ang bawat tama ay may pananampalataya. Kahit magdugo ako, hindi ako susuko. Panginoon, ikaw ang aking lakas. Lumipad ang buntot pagi sa ere para may sariling buhay. Ano yan? Ang tunay na kapangyarihan ng pananampalataya. Para ito sa asawa ko. Para sa anak ko. Para sa bawat kaluluwa na sinaktan mo. Hindi maaari ito! Panginoon, kunin mo na ang kasamaang ito. Bumalik ka sa impyerno! Nay! Nay! Salamat, Panginoon. Salamat sa aking mga ninuno. Dahlia, ang buntot pagi. Ngayon lang kita nakitang ganyang kalakas. Hindi ang buntot pagi ang malakas, kung hindi ang pananampalataya na nasa likod nito, Mang Isko. Kailangan na nating umalis. Marami pang katulad niya. Oo, kailangan kong bumalik sa asawa ko. Hihilom na rin ang kanyang sugat.
Makaraan ang ilang linggo mula nang matalo si Vena, unti-unting bumalik sa dating sigla ang buhay ng baryo. Sa tahanan ni Dalia at Berting, habang sumisilip ang unang sinag ng araw, nagsimula ang isang bagong umaga. Berting! Jim! Mainit pa ang sinangag! Naamoy ko mula sa kwarto. Wow, Nay! Paborito ni tatay to ah! Oo naman. Alam kong miss na miss mo ang mga luto ko. Halika nga't mayakap kita. Ano ka ba, Berting? Alam mo, hindi naman luto mo ang namimiss ko eh. Umayos ka nga na dyan ng anak mo. Nako, mag-almusal muna tayo bago pa kayo maging sobrang sweet nyo dyan. Oh, umupo na kayo. May extra pa ako para kay Mang Isko. Salamat sa Diyos at niligtas niya tayo. Tatay, naalala mo na ba lahat? Hindi lahat, pero sapat para malaman kong may utang na loob ako sa inyo. Berting, Patawad, Dalia, sa lahat ng nasabi ko at sa lahat ng nagawa ko. wala yun. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon. Opo, tsaka kompleto na ulit tayo. Anak, patawarin mo ang tatay mo ha. Tatay naman, anak niyo ko. Walang dapat patawarin kasi di niyo naman sinasadya yung nangyari. O siya, kumain na tayo. Baka lumamig pa ito. Sige na. Ito ang tunay na sarap. Luto ng tunay na pagmamahal. Sigurado po kayo, tatay. Hindi po kayo natatempt sa ibang luto. Hindi na, anak. Natuto na ako sa maling pagkain. Sigurado akong hindi na babalik yung aswang na yon. Kung babalik man, Handa tayo. Mas malakas tayo kapag magkakasama. hindi na ako magpapaloko. Ang pamilya, ang tunay na pamilya. Hindi mapapalitan ng kahit anumang panglasa. Tama po kayo, tatay. Pamilya tayong pinasarap ng mga sangkap. O siya, sige na. Kumain na tayo at marami pa tayong gagawin. Oo nga pala, may pupuntahan tayo mamaya. Saan po? Sa simbahan, magpapasalamat tayo. At magpapanibagong kasal Berting, para mas matibay. Para walang aswang o kulam o ano pa mang makasisira. Naho, kailangan ko magpagubit para dyan. Hindi lahat ng kwento ay natatapos sa pagtataboy. Hindi lahat ng pagkakamali ay nauuwi sa pagkawasaka. Minsan, ang pinakamatinding pagsubok sa isang pamilya ay hindi ang kasamaang dumarating mula sa labas, kundi ang pagsubok ng kanilang pagmamahal para sa isa't isa. Sa dulo ng lahat, ang pamilya nagmamahalan, hindi nasasaktan ng mga pagkakamali. Hindi sila napapagod sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Hindi sila sumusuko sa pakikipaglaban para sa isa't isa. At higit sa lahat, hindi sila natatakot na ipakita ang tunay na pagmamahal ay walang kondisyon na kahit gaano pa kalaki ng pagkakamali, laging may pag-asa na maaayos ang anumang gusot sa isang pamilyang may pagmamahalan.